Sa isang pagsusuri sa mga Kristiyanong pamilya sa US, 30 hanggang 50% ng mga mag-asawa ang nagdidiborsyo. 20% ay nasa bingit ng diborsyo at 70% sa mga kasong ito ay nakaranas ng malubhang suliranin sa pera. Batay sa pag-aaral ng Certified Divorce Financial Analyst o CDFA, ang leading factor sa paghihiwalay ay: una, basic incompatibility; pangalawa, infidelity; pangatlo, money issues; pang-apat, physical, emotional abuse; pang-lima, parenting issues; at pang-anim ay in-laws issues. Sangayon naman sa bagong survey ng Ramsey Solutions noong year 2017, ang pag-aaway sa pera ang pangalawa sa pangunahing dahilan ng diborsyo, kasunod ng pangangaliwa. Ipinapakita ng pagsusuri na ang parehong level ng pagkakautang at kulang sa komunikasyon ang nagdadala ng stress at pagkabalisa sa financial management ng mga tahanan. Totoo nga na kung ang AIDS ang isa sa mga pangunahing killer ng Filipino, ang salitang ito rin ang dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Ang tawag ng ibang tao dito ay acute income deficiency syndrome. Kapag ito ang problema ng mag-asawa, ang buhay nila sa halip na marami pang perang natitira sa katapusan ng buwan, ito ay nagiging marami pang araw ang natitira sa katapusan ng pera. Ito ay dahil sa 40% sa mga pamilya ang gumagastos ng higit sa kanilang kinikita kada buwan. 40% ang nagbabayad ng 100,000 piso taon-taon sa interes, di pa kasama doon ang di nababayarang utang. Wika nga ng isang kasabihan, "It's love that makes the world go round, but money is the axle greased," o pag-ibig ang nagpapaikot sa mundo, subalit langis ang nagpapadulas sa gulong nito. Ano nga ba ang ilan sa mga praktikal na sekreto ng isang matalinong pamamahala ng salapi sa tahanan? Narito ang ilang mga mungkahi para sa inyo. Una, huwag gumastos ng sobra sa iyong kinita o live within your income. Unahin ang mga bagay na kailangan at iwasan ang makipagpaligsahan sa ibang tao. Sundin ang kasabihang Pilipino na habang maiksi ang kumot ay magtiis na mamaluktot. Pangalawa, gumawa ng budget at sundin ito. Sa Lucas Kapitulo 14, ang talata ay 28 hanggang 30 ay binibigyan din ni Jesus ang kahalagahan ng pag-upo at pagpapanukala sa magiging halaga ng anumang pinapanukalang gawin. Pangatlo, gaano man kaliit, magtabi o mag-impok ng palagian. Ayon sa Kawikaan, Kapitulo 6, ang talata ay 6 hanggang 8, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakapantas. Na bagaman walang puno, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ang kanyang pagkain sa anihan. Pangapat, magkaroon ng panukala para mabayaran ang mga pagkakautang. Tayo ay hinihimok ng Biblia na iwasan hanggat maaari ang mangutang. Sinasabi sa Roma Kapitulo 13, ang talata ay 8,
Huwag mangutang sa kanino man maliban sa pagmamahalan sa isa't isa. Ayon din sa Kawikaan, Kapitulo 22, ang talata ay 7, ang mangungutang ay alipin ng nagpapautang. Mga kaibigan, sa pagkakaroon ng isang maayos na pinansyal na pamamahala, napakahalagang gawing partner ang iyong asawa. Sa panahon ngayon, ang bawat pamilya ay may iba't ibang paraan ng paghawak ng pera. Una, ay ang tinatawag na one boss plan. Sa paraang ito ay may isang kumikita at siya ang nagiging boss. Dito umiiral ang wika at saloobing, ito ay aking pera. Gagamitin ko ito sa paraang gusto ko. Huwag kang makikialam o magtanong. Ang asawa na walang kita ay binibigyan lamang ng allowance. Pero di niya alam ang aktwal na kita ng asawa. Mga kaibigan, hindi ito maganda. Hindi ito sinasang-ayunan ni Jesus base sa prinsipyo ng kanyang binanggit sa Mateo Kapitulo 20, ang talata ay 25 at 26. Alam ninyo na mga pinuno ng mga hentel ay nangingibabaw na Panginoon sa kanila. At ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Hindi maaring magkagayon sa inyo, kundi ang sinuman sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. Ang pangalawang paraan naman ay ang two bosses plan. Dalawa ang kumikita at pareho silang boss. Sa two bosses plan, ang mga gastos ng pamilya ay pinaghahatian ng mag-asawa. Bawat isa ay nagsasabing, ito ay pera ko. Huwag kang lalapit dito. At kapag tinanong lang, honey, nasaan ang money? Nagkakaroon ng away. Sa ganitong paraan, palaging merong pagdududahan. Kaya ito rin ay hindi mabuti. Ang pangatlo ay kilala bilang two partners plan. Sa ganitong paraan, kahit isa lang o pareho sa mag-asawa ang kumikita, ang lahat ng salapi ay inilalagay sa lamesa kasabay ng deklarasyong, hindi ito pera ko o pera mo lang, ito ay pera natin. Dito ay di na kailangan magtanong ang bawat isa ng honey, nasaan ang money? Dahil ang dalawang kita ay ikinasal din at pinag-isa. Subalit ang malungkot, minsan sa ilang pagkakataon, kahit ang two partners plan ay di nagiging matagumpay. Kapag ang isang partner ay nilulustay ang pera sa alak, sugal, drugs, sigarilyo, pagpapaload ng data para maglaro ng game sa gadget, at iba pang bisyo. Sa ganitong gawain, hindi makakabuting pagsamahin ang salapi. Mga kaibigan, kung meron tayong ganitong mga suliranin sa ating pamilya, pinakamabuting lumapit sa Diyos, sapagkat siya ang tunay na makapagbibigay ng pinakadakilang solusyon sa lahat ng problema sa ating pamilya. Mahal ng Diyos ang ating pamilya, kaya siya ang dapat nating hingan ng karunungan kung paano tamang pamahalaan ang pananalapi ng ating pamilya. Ayon nga sa Santiago Kapitulo 1, ang talata ay 5 at 6. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan.
sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Ano nga ba ang prinsipyong nais ng Diyos na dapat nating gawin sa pamamahala ng ating pananalapi? Kailangan natin ay gawing senior partner ang Diyos sa ating tahanan. Ang senior partner plan ay may lahat ng katangian ng two partners plan, subalit may dagdag at higit na magandang katangian. Dito, kinikilala ng mag-asawa na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang lahat nating pera o salapi ay galing sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang parehong mag-asawa ay magkakaroon ng matalino at tamang paggamit ng salapi. Ito ang nais ng Diyos para sa isang masayang pamilya. Sa senior partner plan, kinikilala ng mag-asawa na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Una, siya ang may-ari sa atin at sa ating mga salapi. Lahat ng meron tayo ay sa Kanya. Siya ang may-ari ng ating buhay at siya rin ang nagtutustos ng lahat ng ating pangangailangan. Sabi sa Hagay, Kapitulo 2, ang talata ay 8, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Diyos na lumikha sa atin ang nagbibigay din ng kakayahan para kumita at maging masagana. Ayon sa Deuteronomio Kapitulo 8, ang talata ay 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyo, sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Pangalawa, dito rin ay kinikilala natin na siya ang may-ari ng buong lupa, pati nakatira rito. Sabi sa Awit, Kapitulo 24, ang talata ay 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Kung ang Diyos ang may-ari sa senior partner plan, ano naman ang ating bahagi? Ang sagot, tayo ay katiwala o tagapamahala ng Diyos na ating senior partner. Sinasabi sa Genesis, Kapitulo 1, ang talata ay 26, ang sabi, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan at magkaroon sila ng kapamahalaan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa buong lupa. Nangangahulugan na nang tayo ay likhain, binigyan tayo ng natatanging pribilehyo na maging katiwala ng lahat ng nasa lupa. At bilang katiwala, ano ang inaasahan sa atin ng may-ari ng ating pinamamahalaan? Ayon sa unang Korinto, Kapitulo 4, ang talata ay 2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Tayo ay inaasahan ng Diyos na maging tapat sa lahat ng bagay. Saan at paano natin may papakita sa Diyos ang ating pagiging tapat na katiwala? Kung babalik tayo sa Eden, ang punong kahoy
ang simbolo ng pagmamay-ari ng Diyos. Hindi nakakalaso ng puno. Ito lamang ang patunay ng kanyang pagmamay-ari at pagsubok para sa kanyang katiwala. Nang sabihin ng Diyos sa Henesis Kapitulo 2, ang talata ay 16 at 17, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Ipinapaunawa niya sa tao na siya ang may-ari ng lahat ng bagay doon na kanilang pinamamahalaan. Halimbawang ikaw ay pinatira sa isang bahay, kasama ng iyong pamilya, at pinayagang gamitin ang lahat ng kwarto o silid doon maliban sa isang kwartong nakasarado na kung saan naroon ang kanilang gamit. Bilang isang mabuting pinag-iwanan ng bahay na iyon, bubuksan ba ninyo at gagamitin ang nakasarang silid? Kahit minsan lang? Halimbawa sa panahong marami kayong bisita. Mga kaibigan, ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng una nating mga magulang. Ang paggawa ng bagay na taliwas sa sinabi sa atin ng Diyos na nagkatiwala sa atin. Ito ang paglalagay ng mas mataas na pagkakilala sa sarili nating mga pagnanais kaysa sa makapangyarihang autoridad ng Diyos. Sa oras na ang iniisip natin ay ang ating sarili at hindi ang pagmamay-ari ng Diyos sa lahat ng bagay, dito hinihila ng kaaway at bumabagsak tayo. Ang pagmamay-aring ito ng Diyos at pagiging pinagmumulan ng lahat ng bagay ay kahangahangang kinikilala sa Biblia sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ikasampung bahagi o ikapo. Ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ay isang alituntuning itinatag mula pa noong panahon ng lumang tipan. Si Abraham na lingkod ng Diyos ay nagbukod ng ikasampung bahagi para kilalanin ang lahat ng kabutihan at pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Nauunawaan ni Abraham na siya ay nilalang ng Diyos at ang lahat ng tagumpay ng kanyang hukbo ay kaloob ng Diyos. Kaya nang atakihin niya ang mga hukbo ng kaaway, natalo ang kaaway at ibinalik niya ang ilang bahagi ng nasamsam sa Diyos. At kanino ito ibinigay? Ibinigay nila ito kay Melchizedek, ang punong pari para sa gawain ng Diyos. Sa Henesis Kapitulo 14, ang talata ay 19 at 20, ang sabing ganon, siya'y kanyang binasbasan na sinasabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat. Si Jacob, nang siya ay tumakas sa kanyang ama, ay dumating din sa pagkakataon na kinilala niya ang pagmamay-ari ng Diyos sa lahat sa pamamagitan ng ikapo. Ang sabi niya sa Henesis Kapitulo 28, ang talata ay 22, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi
sa iyo. Ano nga ba ang isang type, ikapo o ikasampung bahagi? Ayon sa Leviticus Kapitulo 27, ang talata ay 30, lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. So, ang ikasampung bahagi ay hindi sa atin. Ito ay sa Diyos. Lahat ay pag-aari ng Diyos, subalit sa tuwing ibinabalik natin ang ikasampung bahagi na Kanyang ibinukod bilang banal, kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos, ang Kanyang kapangyarihan, at Kanyang otoridad. Ano ang pinagkaiba ng ikapo sa handog? Ang ikapo ayon sa Biblia ay banal sa Diyos. Ito ay espesipikong binanggit ng Diyos na ikasampu. Ang pagbabalik ng ikasampung bahagi ay subukan ng pagsunod natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Samantalang ang handog ay isang malayang kaloob, ito ay anumang naisin nating ibigay sa Diyos. Walang espesipikong halaga. Ito ay handog sa Diyos bilang pagpapahayag natin ng ating pag-ibig sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa pag-iikapo at pagbibigay ng handog, pumapasok tayo sa isang pakikipagsosyo sa Diyos. At siya ang nagiging senior partner natin. Subalit ano naman ang nangyayari kapag hindi natin ito ginagawa? Sabi sa Malakyas, Kapitulo 3, ang talata ay 8 at 9, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Gayunmay ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog, kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas na nauubusan ng laman ang sisidlan at bulsa ng maraming pamilyang Kristiyano. Ayon sa Hagay, Kapitulo 1, ang talata ay 6 at 9, kayo'y nangaghahasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang luha. Kayo'y nananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita upang ilagay sa supot na butas. Ay bakit daw? Ayon sa versikulo 9, kayo'y nangaghintay ng marami at narito ang dumating ay kaunti. At nang inyong dalhin sa bahay, aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa ang aking bahay ay nahandusay o nahahandusay ng wasak. Napapabayaan ang mga bagay para sa simbahan at sa Diyos. Napabayaan simbahan dahil nananakawan ang Diyos. Ano ang pangkaraniwang sumpa o resulta ng pagnanakaw na ito ng tao sa Diyos? Ito rin po ang nagiging dahilan kung bakit palaging kulang at kapus. Ngunit para sa mga nakikipag-partner sa Diyos at nagiging tapat sa Kanya, sagana at may masaganang pagpapala. Ayon sa Malakyas,
Kapitulo 3, ang talata ay 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Sa panahong naiisip natin na baka di natin kakayaning magbigay ng ikapo dahil sa ang ating kasalukuyang sitwasyon, mahirap ang buhay at maraming gastusin. Alalahanin ang pangakong sinabi ng Diyos na bubuksan niya ang durungawan sa langit at ibubuhos ang pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Ang Diyos mismo ang nangako nito. Sabi niya, subukan ninyo ako. Lumapit kayo sa akin. Kung tayo'y magtatapat sa Kanya sa pamamagitan ng mga ikapo, ay tiyak ang paggawa ng himala ng Diyos sa ating pamilya. Kagaya ni William Colgate ng Colgate-Palmolive Company, siya ay nagsimula ng isang business at sinabing, Lord, kailangan ko magtapat sa iyo. Ako'y magbabalik ng ikasampu. At siya'y pinagpala ng Diyos. Ganon din si John D. Rockefeller, na isa sa naging pinakamayaman sa buong mundo. Siya rin ay kilalang nagbabalik ng ikasampung bahagi. Si Henry Heinz ng Heinz Ketchup ay isa ring nag-iikapo. Ganon din si James Cast Penny. Sa katunayan, meron siyang kahangahangang kwento na nagsimula siya ng isang business at ito ay dumanas ng taghirap. Kaya siya ay nakaranas ng physical collapse. Nang mapunta siya sa isang maliit na rehabilitation center at narinig ang isang piano na tumutugtog ng hymns, naalala niya ang Diyos at siya'y nanalangin. Panginoon, ibinibigay ko na ang aking buhay sa iyo. At magmula noon, siya, kahit na nasa kalagayan ng kahirapan, ay nagsimulang magbalik ng ikapo. Nang ito'y kanyang ginawa, ang mga department store ni J.C. Penney ay dumami sa buong Amerika. Ganon din ang naging karanasan ng marami pang ibang nagbabalik ng ikapo. Gaya nila James Kraft, na manufacturer ng cheese, at ni Milton S. Hershey, na may-ari ng Hershey Bars. Ayon sa pangako na makikita sa Malakyas, Kapitulo 3, ang talata ay 11. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo. Kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit maaring may mga magsabi, Pastor Kahobe, teka lang, may mga taong tapat naman sa Diyos sa pag-iikapo. Pero meron silang problema sa pera. Bakit? Hindi ba natupad sa kanila ang pangako? Narinig niyo na ba ang tunay na kwento tungkol kay John na isang tapat sa pag-iikapo? Na isang magsasaka sa Nebraska at Kansas?
Isang pagkakataon, dumagsa ang mga lokos sa kanilang lugar at kinakain ang mga pananim sa paligid. Nang malapit na ang mga lokos sa kanyang malawak na pananim, nanalangin siyang pigilan ng Diyos ang mga lokos sa pagsira ng mga pananim. Pero hindi ito tumigil. Matapos itong mangyari, siya'y pinuntahan ng kanyang mga kapitbahay at nagtanong kung bakit nasira ang kanyang mga pananim kahit na siya'y nagtatapat. Ang kanyang sagot, hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Pero naniniwala akong ang Diyos ang may-ari nitong lupang ito. Siya rin ang may-ari ng mga lokos. Kaya kung gustong pakainin ng Diyos ang mga lokos, okay lang sa akin. Naniniwala akong kahit na may mga pansamantalang kabiguan, pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Si John ay naniwala rin sa sinasabi sa mga awit, Kapitulo 37, ang talata ay 25. Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayunmay hindi ko nakita na ang matwid ay pinabayaan, ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Siya ay di napanghinaan ng loob, muling nagtanim at kahima-himalang mas lumago ang kanyang mga tanim kaysa una. Mga kaibigan, tandaan na ang dahilan ng pagbabalik natin ng ikapo ay hindi dahil para tayo ay sobrang pagpalain sa salapi. Bagaman ito ay kalimitan ang nagiging resulta. Ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagtatapat, pinagpala man tayo ng salapi o hindi, ay dahil ang Diyos ang ating manlilikha at tagapagtustos. Nagbabalik tayo ng ikapo at iniiwan natin ang resulta sa Diyos. Ang pagbibigay na may tamang motibo ay nagbubukas ng ating puso para makatanggap ng espiritual at material na pagpapala sa Diyos. Kapag binuksan natin ang ating mga puso sa Diyos at nagbigay, hindi para makatanggap kundi dahil mahal natin ang Diyos, mabubuksan ang pintuan sa mas marami pang pagpapala para sa ating pamilya. Ang pagkamakasarili, ang ugat ng lahat ng kasalanan. Ano ang iba pang pagpapalang matatanggap natin sa pagiging tapat na katiwala ng Diyos o pagtanggap sa Diyos bilang senior partner? Ang pagbibigay ng ikapo ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa pagpapaunlad ng gawain ng Diyos. Dahil ang ikapo ay espesyal na itinalaga para maipangaral ang mabuting balita sa buong mundo. At ngayon ay nasisiyahan tayo sa nakakapakinig ng ating kwento sa iba't ibang lugar kung saan marami ang nagbabago at nakakakilala ng tunay kay Kristo. Ang paraan ng pananalapi ng tao ay kung ano ang makukuha para sa sarili. Subalit, ang sa Diyos ay inihahatid tayo sa isang katanungan na, sino ang nasa ating puso? Ang tunay na isyu ay kung saan ang ating mga puso. Mga kaibigan, hindi lamang pala nais ng Diyos na maging senior partner natin siya sa pamamahala ng ating mga material na tinatangkilik, kundi higit sa lahat, nais niyang pamahalaan ang ating buong buhay, ang ating buong puso. Hindi niya kailangan ng ating pera actually.
ang gusto niya ay ang ating puso. Ang kanyang sinabi sa Mateo Kapitulo 16, ang talata ay 26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Kumusta po bawat isa sa atin ngayon? Kamusta ang ating pamilya? Sino ang nagmamay-ari ng ating puso? Naalala niyo ba ang kwentos ng isang lalaki na nagsabi sa Lucas Kapitulo 12, ang talata ay 19 at 20? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ko ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Kaibigan, ilagay natin ang ating mga buhay sa higit na kapaki-pakinabang na bagay. Ilagay natin ang ating buhay sa mga bagay na pangwalang hanggan. Sa buhay na ito ay may dalawang daan. Ang una ay ang pagkuha ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Ang pagkuha ng lahat ng salapi na sa pansamantalang makapagpapasaya ng ating pamilya. Ang pangalawa ay ang pagkilala sa isang Diyos na nagmamahal sa ating pamilya, na tumutustos ng lahat ng ating pangangailangan at nagmamay-ari ng lahat sa atin. At siya ay kinikilala natin sa ating pamilya linggo-linggo sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga ikasampu at pagbibigay ng handog. Sa ating pananalangin ngayon, nais mo bang sabihin, Panginoon, gusto kong maging senior partner kayo ng aking pamilya. Gusto kong maging tapat sa inyo sa lahat ng bagay. Noon ay ginugol ko ang aking buhay sa paghahanap ng material na kayamanan dito sa lupa. Subalit ngayon, ang nais ko'y maging sandalan kayo ng aking buhay at ng aking pamilya. Ako'y may kaibigan, sa akin ay mahal. Ako'y iniibig niya ng wagas at banal. Nais ko'y kapiling
kaibigan, nais mo ba na sa pagdating ng Panginoon ang iyong pamilya ay masumpungang tapat? Nais mo rin ba na sa pagdating ng Panginoon, masumpungan ng iyong buong pamilya na siyang sasalubong sa Panginoon, na sasabihin sa inyo, hali kayo mga tapat kong mga anak, mga tapat na pamilya ng Diyos, manahin ninyo ang pinagpalang kaharian. Kung ito ang nais ng inyong pamilya, nais ko kayong anyayahan sa isang pagtatalaga na panalangin. Mahal naming Diyos, maraming salamat sapagkat muli mong ipinaalala sa amin ang mga bagay-bagay tungo sa pagtatapat ng aming pong pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na ang lahat ng bagay ay inyong pag-aari at kami po ay katiwala lamang. Subalit, kayo rin po ang nag-utos na ang tanging nais nyo sa mga pinili nyong katiwala kagaya ng aming pamilya ay ang katapatan sa lahat ng bagay. Mahal naming Diyos, sa gabing ito, sa pagkakataong ito, sa lahat ng oras ng aming buhay, kami po ay muling nagtatalaga ng aming pong mga sarili, ng aming pong mga pamilya. Tulungan kami na magtapat sa inyo sa lahat ng bagay. Tulungan kami na ang lahat ng aming tinatangkilik ay aming magamit sa mabuti at magandang kaparaanan, lalong-lalo na sa pagtulong sa ikatatapos ng inyong pong banal na gawain. Ito po ang amin pong nais na hilingin sa inyo at pagtatapat ng aming pamilya na kayo ang aming kakasamahin sa lahat ng sandali ng aming buhay upang sa amin pong mga gawain masumpungan kami na mayroong katapatan at may pagtitiwala sa inyo. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen. Tunay nga, kaibigan, tayo ay ginawang katiwala ng Diyos sa lahat ng mga bagay, sa salapi, sa pangangatawan, sa pangangalaga sa sanlibutan, sa talento, sa katotohanan, at iba pa. At nais ng Diyos na tayo'y maging tapat. Nais mo rin bang sundin ng Diyos at maging tapat na katiwala kasama ng iyong pamilya? Halika, kaibigan, at simulan na nating magtapat sa Panginoon. Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ika-11 bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas, ganito ring oras, upang tuklasin ang kaloob ng Panginoon para sa ating pamilya. Kaya, kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa Pamilyang Mahal ng Diyos. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Kahit na pinaghiwalay ng kasalanan ang sangkatauhan mula sa direktang presensya ng Diyos, hindi nito tayo maihiwalay sa kanyang pag-ibig. Ang mensahe ng tunay na propeta ay nagpapatibay sa iglesia. Gaya ng sinabi niya, ay akayin ang mga lalaki at babae sa mas malaking liwanag, ang Biblia. Binibigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob para harapin ang hinaharap, ang katotohanan